po ma'am, ano, nakakalungkot naman na puro pagtataas ang, sasalubong sa atin ngayon. Bagong taon, pagtataas kaagad ng presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong sa ating mga tsuper. Opo, biglaan po ito 'no, kaya po ang, nakakalungkot na ito yung kaagad yung sumalubong sa atin, bawas kita na naman pagsalubong ng bagong taon. Dapat, magre-recover pa lang tayo sa mga gastusin na nailabas natin nitong mga nakalipas na araw o itong holiday season. At, malaking dagok po 'yan na napakalaki ng itataas po ng mga produktong petrolyo. Kasi sentimo lang yung, ibinababa nito tapos kapagka nagtaas, minsan piso, ₱2, umaabot pa ng ₱4 pagka talagang, ginusto po nila. Malayong-malayo doon sa pagbaba nung kanilang, mga produkto na siyang nagpapahirap. Hindi lamang sa public transport kundi dun sa mga, lahat ng motorista na gusto rin makapagtipid. Hindi naman porket may sasakyan ay, marami ng pambili ng gasolina. Magtataas sila, kung ikukumpara natin wala pa sigurong ₱5, Mm. sa total yung kabuuan nito na ibinaba ng mga produktong petrolyo samantalang hindi lamang, ₱15 ang, itinaas o ₱20 ang itinaas nito sa loob ng isang taon na pabago-bago po yung presyo. Ang gusto nating hilingin sa DOTR ay magkaroon ng voucher para po magkaroon ng, discount sa tuwing magpapakarga po tayo ng diesel o gasolina. At, mas malaking bagay po ito kasi kapagka nagtaas po ng pamasahe, tataas din po lahat ng mga basic goods o basic commodities, yung mga pangunahing bilihin natin, na Mm. doon lamang po mapupunta yung hihilingin natin na taas pasahe at, mas marami pa yung mahihirapan. Kasi yung, taas pasahe po na ito, ah, magkakaroon ng domino effect po nito pati yung mga logistics natin at, magkakaroon na naman ng pagkakataon ulit na magtaas ng mas malaki pa ang mga kumpanya ng langis para po samantalahin dahil nga po tumaas naman yung, pamasahe. So hindi po win-win solution itong, itong, taas pasahe na ito, magkakaroon lamang ng, mas lalong pagsasamantala sa ating mga tsuper. Nakita ng ating pamahalaan na lugi lamang at hindi viable yung pagpapatupad ng PUBMP. Marami sa mga nag-modernize ang, mga naka-junk na yung kanilang mga modernized unit, yung iba naman hinatak na ng mga bangko dahil nga po hindi makabayad. So ibig sabihin po, yung programa talagang may malaking problema na dapat ito muna yung tignan bago po talaga magbigay ulit ng pautang o kumuha ng mga bagong, unit yung ating mga naunang mga sumali sa kooperatiba at nag-consolidate na. Po, mas maganda na itigil na lang muna kasi pera po ito ng taong bayan. Kaakibat po kasi nito ay korapsyon. Bakit nagkaroon na halos lugi lahat, hindi naayos yung, pagpapatakbo ng, kooperatiba at bakit napakamahal ng mga unit na ibinebenta at, walang opsyon na makakuha tayo ng mga traditional jeepneys at bakit kailangan bultuhan kaagad ang kailangang kuhanin. Consolidation ng kaakibat po nito ay korapsyon lamang. Yung membership pa lamang po nito napakalaki na, nasa ₱50,000 at, lagi pong may mga bayarin. Unlike po nung individual operator na kontrolado niya yung gastusin. Pero yun nga po ang sinasabi natin na susunod naman po tayo dun sa programa ng modernization, payagan sana na mag-coexist yung, individual at saka consolidated entity.